RonaldG.com. So here you go for another mabilis lang na video, emergency video ika nga. Since breaking news to, so months ago kasi ang Cherry Philippines nagkaroon sila ng media event. Napansin nyo na nagbago yung FB page nila from Cherry Mobile to Cherry Philippines. Then nag-ask yung mga readers natin, or at least sa mga naka-observe din na kung iiwan ba ng Cherry Philippines ang smartphone at tablets, or particular the smartphone age or the smartphone space. Well, from this breaking news, hindi talaga nila iiwan for now ang smartphone arena sa Pilipinas, as meron nag-tip sa atin na may kumalat na brochure ng dalawang smartphones ng Cherry Philippines for this 2023. Not sure kung ngayong ihahabol ba nila ito ngayong Pasko. Ito yung dalawang phones na to. Ito muna yung dalawa, hindi pa yung LTE muna, which is ito yung Aqua or Cherry Aqua 11 S11 Pro. So ito yung itsura niya, makita niyo flat yung kanyang display. Tapos nakita niyo naman yung may biklon na kayo sa cameras niya. Ang specs nga pala ng Cherry Aqua S11 Pro is MediaTek Helio G99 processor. Merong 8GB RAM na meron siyang extended RAM feature na it can go up to 16 gigs internal or 16 gigs RAM. Tapos meron 6.7-inch Full HD Plus AMOLED display na up to 120Hz refresh rate. Tapos triple main cameras na kasama doon sa triple main camera, 64 megapixel primary sensor, 16 megapixel na front camera, and meron siyang yung 256 gigs na UFS 2.2 storage. Not the latest and greatest, pero okay lang naman. Ang maganda doon is AMOLED yung kanyang display for this particular price. And meron siyang 33 watts wired charging and 5,000 mAh battery. This one, and good to know yung mga brochure na kumalat na may nag-source sa atin, meron ng price nakalagay. This one is 7,999 pesos, which is medyo medyo mas mura na, kaya nang tapatan yung ibang mga international brands so far. Ang naalala ko so far is yung nasa utak ko ngayon is yung Realme C53, which is mas mahal pa ng 1,000 on this one. And ito yung kanilang 5G capable smartphone. So i-zoom natin. Yan. Tanyo, parang curved display siya. Yes, curved display nga. This meron siyang naming convention ngayon na bago, which is the Cherry Aqua GR. Meron ito nung MediaTek Dimensity 7050 processor. Tapos same din sa Aqua S11 Pro na meron siyang extended RAM feature. Meron siyang 8 gigs RAM na it can also go to up to 16 gigs 16 gigs RAM via that said feature. Tapos 5G capable since may clone na kayo sa processor na yun. Tapos meron siyang 108 megapixel na primary sensor. Hindi naman kung triple main camera or dual main camera, pero kahit na geto kalabo yung picture, parang looks like na hindi ko sure kung dual or main. Dual or triple yung nakalatag na sensor. And makita niyo naman yung camera bed niya, malawak, laki ng sakop niya kumpara mo doon sa Aqua S11 Pro. And yung bilog dito sa gitna, obviously ito yung 108 megapixel. Tapos meron din naman na 16 megapixel na front camera. And yung biggest differentiation nito compare sa S11 Pro is yung 6.8-inch Full HD, mas malaki, and curved display. Ganun siya kalaki. Na meron din siya na 120Hz refresh rate. Then ganun din meron din siyang 256 gigs na UFS 2.2 storage, and meron siyang 66 watts wired charging and 4,700 mAh battery.
So, medyo missing infos lang. Ito yung actual na brochure na ito nung upcoming na Cherry Aqua S11 Pro and Cherry Aqua GR. Buti nga nilalagay na 5G. We all know from the processor itself na it is a 5G capable smartphone. Medyo missing lang, there are missing infos lang dito, although we already mentioned it sa article sa ronaldodj.com kung etong isasabat kung both of these smartphones are dual SIM, kung may micro SD. Pero di na akong tataka for that particular na internal storage. Nagkataon na pareho ng 256 internal storage. Di na ako magtataka for kung wala siyang micro SD, which okay lang kasi yung 128 gig sa akin bitin. Yung 256 is already a standard. Sa mga yung mga yung parang minimum standard kung may concern sa internal storage. Dual SIM, di natin malaman kung both of these phones are dual SIM. Isa lang sa kanila is dual SIM, or pareho lang single SIM yung mga phones na to. And ang concern ko rin dito sa phones na to, lalo sa Aqua GR, is kung may VoLTE, since for sure may mga magtatanong na sana compatible itong Aqua GR sa dito smartphone, which yun yung pinaka meticulous sa paghahanap ng yung compatibility sa mga VoLTE capable smartphone, ika nga. And as of now, as of we created this video and we already had the article, wala pa tayong balita from Cherry Philippines side kung magkakaroon ba sila ng formal launch on this one. Maaaring isingit nila to kung meron silang upcoming na media Thanksgiving. Sana ma-invite tayo on that one. And hopefully makita natin siya dito this Christmas. Maganda yung pricing ng dalawang phones. 11,999 yung Aqua GR and 7,999 pesos yung Cherry Aqua S11 Pro. Madali na tandaan, yung GR yun yung 5G capable phone, yung S11 Pro is yung LTE lang. Di natin alam kung since nakita itong brochure na to sa isa sa mga branches sa Metro Manila, it is a big possibility na ibebenta nila ito in their physical stores. And for sure, this mas nakalatag na rin yung kanilang mga official online channels, including dun sa kanilang Cherry Store na lagi nilang pinopromote, which is basta search lang, Cherry Store. Meron silang sarili na online store. Bukod pa doon sa dalawang yun si letter L and letter S na online shopping apps. And I hope you like this video. Follow social media at subscription below, and please click the subscribe button. This Ron from ronaldodj.com. Thank you very much for watching, and hope ma-review natin tong isa sa dalawang post. It's been a while. Di tayo nakakapag-review ng isang Cherry phone. Hopefully yung Aqua GR. So that's it. Thank you very much for watching. From ronaldodj.